Hello and welcome back po sa ating channel mga kakwento. Kamusta ho kayo? Samahan niyo na naman po ako muli sa panibago nating kwento ngayong araw. At ito ay tungkol sa isang school janitress na araw-araw daw pinapakain ng isang estudyanteng walang baon. Isang araw, like 19 years later, bumalik ang isang bilyonaryo. At hulaan niyo kung sinong bilyonaryong ito. Tara't samahan niyo ako sa isang panibagong kwento. Ready ka na? Kung handa ka na, magsimula na tayo. Nahihiya si Billy, kaya tuwing lunch, nagtatago siya sa likod ng lumang classroom, habang ang mga kaklase niya ay nagbubukas ng pangmayamang baon, chicken at hotdog. Siya naman, tuyo lamang at kanin. Minsan wala pa. Hoy! Nagtatago na naman si basurero! Bulong ng iba, sabay tawa. Mas lalo siyang yumuko. Mag-isa na siya sa buhay. Wala nang magulang. Walang mag-aalaga. Hanggang may isang boses ang marahang pumutol sa katahimikan. Billy, halika. Sabay ka sa akin kumain. Yaya ng janitress. Hindi siya pinilit. Hindi siya pinahiya. Basta't umupo, hinatian siya na parang anak. At doon nagsimula ang lahat. 19 na taon ang lumipas. Mahinang katok sa pinto ng barong-barong ni nanay. Binuksan niya, natigilan siya. Nasa harap niya, ang isang lalaking naka-Amerikana. May dalang katahimikan na parang pamilyar. Ngumiti ito ng bahagya. Nanay, naaalala niyo pa po ba ako? Wait. Bago tayo mag-continue, nais ko munang i-shoutout ang ating viewer na si Bella Alvarez. Sabi niya, ang tumatak sa akin na aral ay ang bawat isa na nagtanim ng galit at na-realize ang kani-kanilang pagkakamali ay nagdulot ng saya sa bawat isa, lalo na sa pinag-isang pamilya. God bless sa ating lahat na tagapakinig ng mga kwento ni Miss Jane, and more power to your channel. Thank you, Miss Bella Alvarez. Shout out to you. At sa ating mga viewers and listeners, please continue to put your comments in the comment section para kayo na rin ang ma-shoutout ko sa susunod nating mga kwento. Ito na talaga. Tara, magsimula na tayo. Hoy, janitress! May natapon dito. Bilisan mo naman! Napahinto si Nanay Sela sa pagilan ng mabigat na mop bucket. Basa ang laylayan ng kanyang lumang palda at may tumikit na alikabok sa kanyang tsinelas. Nasa gitna siya ng hallway ng San Gabriel Heights Academy, isang pribadong high school na kilala sa mamahaling tuition, malinis sa classroom at mga estudyanteng hatid sundo ng kotse. Tumingin siya sa batang lalaki na nakatayo malapit sa locker. Nakakunot ang noon nito habang tinuturo ang natapong orange juice sa sahig. Sige anak, lilinisin ko na. Mahinahon niyang sagot. Kadiri kasi, baka madulas pa kami. Sabi ng isa pang estudyante. Sabay iwas na parang may nakitang maruming bagay. Hindi na sumagot si Nanay Sela. Nilapit niya ang mop bucket at sinimulang punasan ang sahig. Amoy juice ang paligid. Halo sa amoy ng floor wax at bagong pintura ng hallway. Sa gilid may mga estudyanteng dumadaan habang hawak ang mamahaling tumbler, tablet at paper bag galing sa fast food. Walang bumati sa kanya. Sanay na siya roon. Si Nanay Sela ay 52 taong gulang. Payat ang katawan, maitim na ang ilang bahagi ng balat dahil sa araw. At laging nakatali ang buhok sa likod. Simple lang siyang manamit. Gray na uniforme, lumang rubber shoes, at maliit na rosaryong nakasabit sa bulsa. Sa eskwelahang iyon, siya ang unang dumarating at kadalasan, siya rin ang huling umaalis. Pagdating ng lunch break, umuupo siya sa likod ng kantin.
Malapit sa maliit na pinto, papunta sa storage room. Binuksan niya ang baonan niyang kulay asul. Kanin, ginisang munggo, at 2 perasong pritong galunggong ang laman. Inamoy niya muna ang pagkain bago kumain. Medyo malamig na, pero ayos lang sa kanya. Habang kumakain, napatingin siya sa malayo. Sa likod ng lumang classroom building ay may isang batang lalaki na nakaupo sa semento. Nakayuko ito. May hawak siyang notebook na halos matanggal na ang cover. Iyon ay si Billy. Matagal niya na itong napapansin. Hindi tulad ng ibang estudyante, hindi ito sumasabay sa barkada. Hindi rin ito pumupunta sa kantin kapag lunch. Kapag may group activity, madalas nasa gilid lang siya. Kapag uwian, siya ang huling umaalis. Minsan nakita ni Nanay Sela na naglalakad siya pa uwi habang buhat ang bag na punit ang zipper. Minsan din nakita niyang umiinom lang ito ng tubig sa gripo habang nagla-lunch ang iba. Noong una, akala ni Nanay Sela mahiyain lang ang bata. Pero habang tumatagal, napansin niyang may iba. Laging pagod ang mukha ni Billy. Laging parang may tinatago. Tumayo si Nanay Sela at kinuha ang isang galunggong sa baonan nito. Binalot niya iyon sa malinis na tissue. Pagkatapos, inilagay sa takip ng baonan kasama ang konting kanin. Lumapit siya sa likod ng classroom. "Billy!" tawag niya. Nagulat naman ang bata. Mabilis itong isinara ang notebook at itinago ang kamay sa ilalim ng bag. "Ay, Nanay Sela," mahina niyang sabi. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya. Wala po. Nagbabasa lang." Tumingin si Nanay Sela sa paligid. May tuyong dahon sa sahig. Sa tabi ni Billy may basong plastic na walang laman. Walang baonan. Walang pagkain. "Lunch break ngayon, 'di ba?" sabi ni Nanay Sela. "Opo." "Kumain ka na ba?" Tumahimik si Billy. Tumingin siya sa sapatos niya. Luma na iyon at may tahe sa gilid. "Opo." Sagot niya pero hindi diretso ang tingin. Hindi na siya kinulit pa ni Nanay Sela. Umupo siya sa malapit na hagdan. Hindi masyadong malapit para hindi mailang ang bata. "Eto, may sobra ako," sabi niya. "Hindi ko na mauupos, baka gusto mo." Iniabot niya ang takip ng baonan. Napatingin si Billy sa pagkain. Lumunok siya pero hindi niya agad kinuha. "Hindi na po, Nay. Sige po, kayo na lang." "Busog na ako," sabi ni Nanay Sela. Sayang naman kung itatapon." Dahan-dahang kinuha ni Billy ang pagkain. Hawak niya iyon na parang nahihiya pa rin. "Salamat po." Halos bulong niya. Sige, kumain ka na. Basta, baka sumakit ang tiyan mo kapag puro tubig lang yan." Nanlaki ang mata ni Billy na parang nahuli siya. Napangiti naman ng konti si Nanay Sela pero hindi niya ginawang biro. Ayaw niyang mapahiya ang bata. Habang kumakain si Billy, bumalik siya sa paglilinis. Nagwala siya sa gilid ng lumang classroom. Hindi siya tumingin ng tumingin sa bata. Pero naririnig niya ang tahimik nitong pagkain. Mabilis kumain si Billy. Parang matagal ng gutom. Maya-maya, may dumaan na 3 estudyante. Nakasuot sila ng bagong PE uniform at may dalang fries. "Oh, andito na naman siya," sabi ng isa. "Si basurero?" Dagdag ng isa pang bata. Tumigil si Billy sa pagkain. Nakita iyon ni Nanay Sel at humigpit ang hawak niya sa walis. "Mga anak," tawag niya sa mga estudyante. Napalingon ang 3. "Bawal magkalat dito. Dalhin niyo sa basurahan ang pagkain-nagkainan ninyo." Nagkatinginan ng mga bata. Hindi sila nakasagot agad. "Wala naman kaming tinapon," sabi ng isa. Kung ganon, di mabuti. Diretso na kayo sa kantin." Kalmadong sabi naman ni Nanay Sela. Umalis ang 3. Pero bago sila tuluyang makalayo,
Narinig pa rin ni Billy ang mahinang tawa nila. Yumuko ulit siya. Hayaan mo na sila, sabi ni Nanay Sela habang nagwawalis. Hindi nakakababa ng tao ang walang baon. Mas nakakahiya kung may pagkain ka nga, wala ka namang respeto. Hindi nagsalita si Billy, pero huminto ang kamay niya sa pagkain. Parang pinipigilan niyang umiyak. Pagkatapos ng lunch break, bumalik na si Billy sa classroom. Naiwan sa semento ang isang maliit na peraso ng papel mula sa kanyang notebook. Pinulot tayo ni Nanay Sel at napansin niyang may drawing doon. Isang bahay. Maliit lang. May puno sa gilid. At may 3 taong magkakahawa kamay. Tinitigan niya iyon sandali. Naaalala niya ang sarili. Noong bata pa siya, gusto rin niyang makatapos ng pag-aaral. Pangarap niyang maging guro. Mahilig siyang magsulat noon at lagi siyang may dalang notebook kahit saan. Pero maaga siyang nawalay sa kanyang mga magulang. Hindi siya lumaki sa kanila. Sa tiyahin siya napunta. Mabait naman ang tiyahin niya, pero mahirap ang buhay. Kailangan niyang tumulong sa labada, magluto at magbantay ng tindahan. Nakaabot siya ng high school pero hindi na niya tinapos. Kinailangan niyang magtrabaho. Noong una, masakit yon sa kanya. Tuwing nakakakita siya ng mga estudyanteng may suot na malinis na uniform, naiisip niya kung ano kaya ang buhay niya kung nakapag-aral siya. Pero kalaunan, tinanggap na lang niya. Ang mahalaga, may marangal siyang trabaho. At ngayon sa bawat classroom na nililinis niya, minsan pakiramdam niya, kahit papaano, malapit pa rin siya sa pangarap niyang hindi natuloy. Kinabukasan maaga siyang dumating sa school. Madilim pa ang ilang bahagi ng campus pero bukas na ang ilaw sa guardhouse. Amoy pandesal ang dala niyang supot. Bumili sila ng 3 peraso sa kanto bago pumasok. Pagdating ng recess, nakita niya si Billy sa may drinking fountain. Uminom ito ng tubig. Pagkatapos ay tumingin sa mga estudyanteng bumibili sa kantin. Nilapitan siya ni Nanay Sela. Billy! Napatayo ng tuwid ang bata. Opo, Nay? Iniwan ng teacher mo ito sa faculty kanina. Sabi niya sabay abot ng pandesal na nakabalot sa papel. Tumingin si Billy sa supot. Alam niyang hindi iyon galing sa teacher. Pero hindi na siya kumontra. Kainin mo na habang mainit pa. Dagdag ni Nanay Sela. Kinuha naman iyon ni Billy. Sa unang kagat niya halos mapapikit siya. Mainit pa nga ang pandesal. May konting margarine sa loob. Nay, sabi niya. Oh? Bakit po kayo mabait sa akin? Natigilan si Nanay Sela. Tumingin siya sa bata. Malinis ang mukha nito pero halatang kulang sa tulog. May maliit na sugat sa daliri at ang polo niya ay maayos naman pero kupas na. Wala namang masama sa pagiging mabait, sagot niya. Nay, hindi naman po ako importante dito. Anak, importante ka, mabilis siyang sabi. Hindi agad nakasagot si Billy. Estudyante ka rito, bata ka pa, may pangarap ka pa. Dagdag pa ni Nanay Sela. Bumaba ang tingin ni Billy sa hawak niyang pandesal. Hindi ko nga po alam kung tatagal pa ako dito. Hindi na nagtanong si Nanay Sela, pero may bumigat sa dibdib niya. Naiintindihan niya ang ibig sabihin noon. Bayarin, baon, uniform, pamasahe, mga bagay na maliit lang para sa ibang bata, pero mabigat para kay Billy. Tatagal ka, sabi niya. Paano po? Basta gawin mo muna yung kaya mo ngayon. Pumasok ka, makinig ka, huwag kang susuko agad. Tumango si Billy, kahit halatang hindi siya sigurado. Pagkatapos ng klase, nadaanan ni Nanay Sela ang classroom ni Billy. Wala nang ibang estudyante sa loob. Si Billy na lang ang nandoon. Nakayuko sa desk.
Inaayos niya ang notebook niyang sira ang cover. Gumagamit siya ng maliit na peraso ng tape na halos hindi na dumikit. Kumatok si Nanay Sela sa pinto. Pwede pumasok? Opo, Nay. Lumapit siya tiningnan ng notebook. Matagal na yung sira? Last week pa po pero ayos pa naman po. Kinuha ni Nanay Sela ang maliit na pouch sa bulsa niya. May laman ito ang karayom, sinulid, tape, at lumang glue. Lagi niya iyong dala para sa maliliit na sigira sa school. Pahiram, sabi niya. Nahiya namang iniabot ni Billy ang notebook. Umupo si Nanay Sela sa katabing upuan. Dahan-dahan niyang inayos ang natanggal na cover. Nilagyan niya ng tape ang gilid. Pagkatapos ay pinatungan ng makapal na papel mula sa lumang folder. Tahimik lang si Billy habang pinapanood siya. Ganyan din ang notebook ko noon, sabi ni Nanay Sela. Laging sira, kasi isa lang gamit ko sa lahat ng subject. Nag-aaral po kayo dati? Oo naman. Bakit po kayo tumigil? Huminto sandali ang kamay ni Nanay Sela. Hindi siya sanay na may nagtatanong tungkol sa kanya. Hindi na kanaya ng buhay. Simple ang sagot niya. Pero hindi ibig sabihin nun, nahihinto ka rin. Tumingin si Billy sa kanya. Ibinalik ni Nanay Sela ang notebook. Mas maayos na ito ngayon. Hindi na nakalaylay ang cover. Ayan, pwede pa yan hanggang matapos ang school year. Hinawakan ni Billy ang notebook gamit ang dalawang kamay. Salamat po, Nay. Ngumiti si Nanay Sela. Sa labas ng classroom, nagsisimula ng lumubog ang araw. May mga magulang na naghihintay sa gate. May mga kotse sa parking area at may mga estudyanteng nagmamadaling umuwi. Si Billy, wala pa ring sundo. Si Nanay Sela may mop bucket na naghihintay. Pero sa loob ng maliit na classroom na iyon, may nabago. Hindi pa nila alam kung gaanong kalaki ang magiging epekto ng simpleng pandesal, konting kanin, at inayos sa notebook. Ang alam lang ni Billy, may isang tao sa school na nakakakita sa kanya. At ang alam naman ni Nanay Sela, may isang batang hindi dapat hayaang tuluyang mapabayaan. Billy, bakit nanginginig ang kamay mo? Natigilan si Billy sa pagsusulat. Mabilis siyang itinago ang kamay sa ilalim ng mesa at pilit nang umite sa teacher niyang si Ma'am Perida. Wala po ma'am, nilalamig lang po. Tumingin si Ma'am Perida sa bukas na bintana. Mainit ang tanghali. Pumapasok ang sikat ng araw sa classroom. At halos lahat ng estudyante ay nagpapaypay gamit ang notebook. Nilalamig? Tanong nito na halatang hindi naniniwala. Opo, sagot ni Billy. Tumalikod na lamang si Ma'am Perida at ipinagpatuloy ang lesson. Huminga ng malalim si Billy. Sumakit ang sikmura niya. Wala pa siyang kain mula umaga. Tubig lang sa gripo ang laman ng tiyan niya at 2 piso na lang ang pera niya sa bulsa. Sa harap niya, may kaklaseng kumakain ng biskwit kahit may klase pa. Amoy cheese ang hangin. Nilunok ni Billy ang laway niya at tumingin sa blackboard. Pilit niyang kinopya ang nakasulat, pero lumalabo ang paningin niya. Pag-ring ng bell, nagsitayuan agad ang mga estudyante. Kantina tayo, sabi ng isang babae sa likod. May chicken fillet daw ngayon? Sagot ng kasama nito. Isinara ni Billy ang notebook niya. Dahan-dahan niyang isinukpit ang bag na punit ang strap. Hindi siya pumunta sa kantin. Dumiretso siya sa likod ng lumang classroom, tulad ng dati. Pero bago siya makarating doon, nakita niya si Nanay Sela sa may hallway. May hawak itong basahan at maliit na timba. Nagkatinginan sila sandali. Ngumiti si Nanay Sela. Ngumiti rin si Billy pero mabilis niyang iniwas ang tingin. Napansin ni Nanay Sela ang pamumutla ng bata. Pawis ang noo kahit hindi naman tumatakbo. Mabagal din itong maglakad. Parang mabigat ang bag at katawan. Hindi niya tinawag. Hindi niya tinanong kung gutom ba ito.
Alam niyang may mga batang mas lalong nahihiya kapag diretsong tinatanong. Kaya naglakad siya papunta sa maliit na pantry ng mga janitor. Binuksan niya ang baonan niya. May kanin siya, adobong sitaw at isang itlog na maalat. Hinati niya ang kanin sa dalawa. Kinuha niya ang mas malaking parte at inilagay sa malinis na plastic na lalagyan. Para kanino yan, Sela? Tanong ni Mang Densyo, ang guard na kumakain sa tabi. May bata lang na walang dalang pagkain. Sagot niya. Nako, baka masana yan. Tumingin si Nanay Sela sa kanya. Hindi galit pero seryoso. Mas mabuti nang masanay sa kabutihan kesa masanay sa gutom. Hindi na sumagot si Mang Densyo. Dinala ni Nanay Sela ang maliit na lalagyan sa likod ng lumang classroom. Wala roon si Billy, pero naroon ang bag niya sa tabi ng pader. Inilapag niya ang pagkain sa ibabaw ng lumang upuan. Nilagyan niya rin ang kutsarang plastic at maliit na baso ng tubig. Pagkatapos umalis siya na parang walang nangyari. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Billy. Galing siya sa library. Nagkunwari siyang nagbasa para hindi mahalata ng iba na wala siyang baon. Pagkakita niya sa pagkain, huminto siya. Tumingin siya sa kaliwa. Tumingin siya sa kanan. Walang tao. Pero alam niya kung kanino galing iyon. Umupo siya sa lumang upuan at dahan-dahang binuksan ang lalagyan. Mainit pa ng konti ang kanin. Naaamoy niya ang adobong sitaw. Simple lang. Pero para sa kanya, parang handa na iyon. Kumain siya ng mabilis noong una pero pinabagal niya ang sarili. Ayaw niyang maubos agad. Bawat subo, nararamdaman niyang bumabalik ang lakas niya. Sa kabilang dulo naman ng hallway, kunwari ay nagpupunas ng bintana si Nanay Sela. Hindi siya lumingon, pero narinig niya ang mahinang galaw ng kutsara sa lalagyan. Napangiti siya ng konti. Pagkatapos ng klase, hindi naman agad umuwi si Billy. Pumunta siya sa likod ng gym. Pinalitan ng polo niya ng lumang t-shirt at isinilid ang school uniform sa bag. Paglabas niya sa gate, mabilis siyang naglakad papunta sa palengke. Hindi alam ng karamihan sa school na nagtatrabaho siya pagkatapos ng klase. Sa palengke, tumutulong siyang magbuhat ng gulay sa pwesto ni Aling Osang. Minsan, nag-aayos siya ng kahon ng kamatis. Minsan, naghahatid siya ng order sa karinderya. Kapag sinwerte, binibigyan siya ng 150 piso. Kapag mahina ang benta, 80 lang. Beli, dalhin mo nga tong 2 sako ng repolyo sa likod. Utos ni Aling Osang. Opo. Pinuhat ni Beli ang unang sako. Mabigat iyon at sumakit agad ang balikat niya. Basa ang sahig ng palengke. Amoy isda, gulay, usok ng ihaw at putik. Dumidikit ang dumi sa sapatos niya habang naglalakad. Pagkatapos ng pangalawang sako, napaupo siya sa kahon. Ano, pagod ka na? Tanong ng isang lalaki sa kabilang pwesto. Hindi po, sagot ni Billy sabay tayo. Kahit na masakit ang likod niya, nagpatuloy siya. Kailangan niya ng pera para sa pamasahe, photocopy, at project sa science. May kailangang bayaran na 120 piso kinabukasan. Kung hindi siya makakapagpasa, bawas grade na naman. Pag-uwi niya sa maliit na tinutuluyan niya ay gabi na. Nasa gilid iyon ng eskinita. Bahay ng tiyahin niyang si Chakoring. Makitid ang loob. May isang ilaw na mahina. Isang lumang electric fan at banig sa sahig. Dumating ka na pala, sabi ni Chakoring habang nagbibilang ng barya sa mesa. Opo. Kumain ka na ba? Opo. Pagsisinungaling ni Billy. Ang totoo, ang huling kain niya ay yung iniwan ni Nanay Sela. Humiga siya sa banig. Suot pa rin ang t-shirt na amoy pawis at palengke. Inilabas niya ang notebook at sinubukang gumawa ng assignment. Pero ilang minuto pa lang, bumabagsak na ang talukap ng mata niya. Kinabukasan, pumasok siya sa school na mabigat ang katawan.
May dala siyang project folder na binili niya gamit ang kinita sa palengke. Wala siyang baon pero may 3 piso siya sa bulsa. Sa hallway, nakita siya ni Nanay Sela. Napansin niya agad ang tuyong putik sa sapatos nito at ang pasa sa braso. Gusto niyang magtanong, pero pinili niyang manahimik. Pagkatapos ng morning class, pumunta si Billy sa likod ng classroom. Pagdating niya, malinis na ang lugar. Wala ng mga dahon at alikabok. Sa ibabaw ng upuan may nakapatong na pandesal, saging at maliit na bote ng tubig. Napahawak siya sa strap ng bag niya. Hindi siya umiyak pero namula ang mata niya. Kinuha niyang pagkain at umupo. Sa unang kagat niya ng pandesal, napatingin siya sa hallway. Nandoon si Nanay Sela, nagmamop malapit sa pinto ng CR. Hindi siya tumitingin sa kanya, pero alam na Billy na siya ang nag-iwan noon. Mula noon, naging ganoon na ang araw nila. Hindi sila madalas mag-usap. Hindi rin nagsasabi si Nanay Sela ng, "Alam kong gutom ka." Hindi nagsasabi si Billy ng, "Salamat sa pagkain." Pero nagkakaintindihan silang dalawa. Kapag may sobrang pagkain siya, iniiwan niya iyon sa lumang upuan. Isang hapon nakita ni Nanay Sela si Billy sa classroom. Nakapatong ang ulo nito sa braso habang hawak pa rin ang ballpen. May kalahating sagot ang assignment niya. Lumapit si Nanay Sela at dahan-dahang inayos ang notebook para hindi malagyan ng laway. Kinuha rin niya ang nahulog na ballpen sa sahig. "Pagod na pagod ka na, anak," mahina niyang sabi. Hindi siya narinig ni Billy. Pagtingin niya sa bag nito, nakausli ang maliit na supot mula sa palengke. May resibo ng gulay at ilang barya. Doon niya tuluyang naintindihan. Nag-aaral si Billy sa umaga, nagtatrabaho sa hapon, gumagawa ng assignment sa gabi. At sa gitna ng lahat, pinipilit niyang magmukhang ayos lang. Kinabukasan, mas maaga si Nanay Selang pumasok. Bago pa dumating ang mga estudyante, nilinis niya na ang likod ng classroom. Naglagay siya ng lumang basahan sa upuan para hindi malamig upuan. Sa tabi nito, iniwan niya ang kanin, pritong itlog at kamatis na may konting asin. Nang dumating si Billy, huminto siya sa pinto. Tumingin siya sa pagkain. Tumingin siya sa malinis na upuan. At sa malayo, nakita niya si Nanay Sela na nagwawalis. Parang wala siyang ginawa. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang magsabi ng salamat. Gusto niyang aminin na minsan ang pagkain na iyon lang ang dahilan kaya kaya pa niyang pumasok. Pero hindi siya sanay magsabi ng kailangan niya. Kaya naupo siya at kumain. Pagkatapos, inayos niya ang lalagyan. Hinugasan sa gripo at iniwan sa lugar kung saan madaling makita ni Nanay Sela. May maliit na papel sa ilalim. Nakasulat doon sa simpleng letra. "Ibabalik ko po ang kabutihan ninyo. Balang araw." Nabasa naman iyon ni Nanay Sela bago mag-uwian. Matagal niyang hawak ang papel habang nakatayo sa likod ng classroom. Hindi niya alam kung paanong mangyayari iyon. Pero sa loob niya, isa lamang ang malinaw. Hanggat kaya niya, hindi niya hahayaang mag-isa si Billy sa laban niya. "Billy, kung tapos ka na, umuwi ka na. Hindi ka naman bayad para magstay dito." Hindi agad sumagot si Billy. Nakahawak siya sa walis na ginagamit ni Nanay Sela. Nakatayo siya sa gilid ng hallway habang pinapanood itong magmop. "Tutulong lang po ako," sagot niya. "Hindi mo to trabaho," sabi ng isang utility staff na bagong pasok, si Ate Rina. Nakapamewang ito at nakatingin kay Billy. "Baka mamaya ikaw pang mapagalitan." Tahimik lamang si Billy. Hindi siya umalis. Tumingin si Nanay Sela kay Ate Rina. "Hayaan mo na, wala naman siyang ginagawang masama." Umiling si Ate Rina at naglakad palayo. "Bahala na nga kayo." Nang mawala ito sa paningin, lumapit si Nanay Sela kay Billy. Bakit ba hindi ka pa umuuwi?" tanong niya. "Maaga pa naman po," sagot ni Billy. 5:00 na ng hapon. Karamihan sa estudyante ay nakaalis na.
May ilan lang sa gate na hinihintay ang sundo nila. May pasok ka pa bukas, kailangan mong magpahinga, sabi ni Nanay Sela. Opo, sagot ni Billy pero hindi gumalaw. Napansin ni Nanay Sela ang kamay niya. May maliit na hiwa sa daliri. Parang galing sa kahoy o lata. May bagong gasgas din sa braso. Galing ka na naman sa trabaho, ano? Tanong niya. Tumango si Billy. Anong oras ka natapos kagabi? Mga 10:00 po. Napailing si Nanay Sela. Tapos maaga ka pa papasok? Opo. Tumahimik sandali si Nanay Sela. Pagkatapos, inabot niya ang walis mula sa kamay ni Billy. Ganito, kung gusto mong tumulong, may tamang paraan. Kinuha niya ulit ang walis at pinakita kung paanong magwalis ng maayos. Hindi ganyan. Kapag nagwawalis ka, huwag mabilis na padalos-dalos. Dahan-dahan para hindi kumalat ang alikabok. O eto, tingnan mo. Ginaya ni Billy ang galaw niya. Mas maingat na ngayon. Oo, ganyan nga. Hindi kailangang madali, kailangan maayos. Tahimik silang dalawa sa hallway. Amoy floor cleaner ang hangin. Sa labas ay naririnig ang mahinang ingay ng mga sasakyang dumadaan. Matapos ang ilang minuto, inilapag ni Nanay Sela ang mop. Oh, pahinga ka na muna, sabi niya. Umupo sila sa gilid ng hagdan. Kinuha ni Nanay Sela ang maliit na supot mula sa bulsa niya. May laman itong tinapay at saging. Hindi niya iniabot agad. Inilapag lang niya sa pagitan nila. Hindi rin agad kinuha ni Billy. Ilang segundo ang lumipas bago niya iyon hinawakan. Salamat po, sabi niya. Tumango si Nanay Sela. Habang kumakain si Billy, napansin niya kung paano itong kumilos. Hindi na siya nagmamadali tulad ng dati. Mas kontrolado na ang bawat galaw. Hindi ka dapat nagmamadali sa lahat, sabi ni Nanay Sela. Kapag lagi ka nagmamadali, mas mapapagod ka. Opo, sagot naman ni Billy. At isa pa, dagdag niya, kung may ginagawa ka, tapusin mo ng maayos kahit maliit na bagay lang. Tumango ulit si Billy. Hindi mahaba ang usapan nila. Walang malalim na salita. Pero, bawat sinasabi ni Nanay Sela, tumatata kay Billy. Kinabukasan, mas maagang dumating si Billy sa school. Wala pang ibang estudyante sa hallway. Dumiretso sa likod ng classroom. May naiwan na namang pagkain sa upuan. Ngumiti siya ng bahagya. Habang kumakain, nilalabas niya ang notebook niya. Maayos na ang sulat niya ngayon. Hindi na sabog ang spacing at hindi na nagmamadali ang kamay niya. Pagpasok ng kaklase, napansin iyon ni Ma'am Perida. Billy, ikaw ba yan? Tanong niya habang hawak ang papel. Opo, ma'am. Ang linis ng sulat mo ngayon na. Mas maayos na rin ang sagot mo. Hindi sumagot si Billy, pero naramdaman niyang may kakaibang init sa dibdib niya. Pagkatapos ng klase, dumiretso siya sa guidance office. Miss, pwede po bang magtanong? Sabi niya. Tumingin ang staff. Ano yon? Magkano po yung kulang ko sa science project? Kinuha ng staff ang folder at tiningnan ng record. 120 pesos? Tumango si Billy. Hinawakan niyang bulsa niya. Walang laman. Pwede po bang bukas ko na bayaran? Hanggang bukas na lang ang deadline, sagot ng staff. Kapag hindi ka pa nakabayad, hindi ka na makakasali sa presentation. Tumango si Billy at umalis. Paglabas niya, nakita niya si Nanay Sela sa may hagdan. Hindi siya lumapit. Dumiretso siya sa likod ng classroom at umupo. Hawak niya yung notebook niya pero hindi siya nagsusulat. Sa kabilang side, nakita siya ni Nanay Sela at napansin niya ang mukha ni Billy. Hindi ito gutom ngayon. Iba ang itsura. Parang may iniisip. Hindi siya lumapit. Kinabukasan dumiretso si Billy sa guidance office. Miss, magbabayad po ako? Sabi niya. Nagulat ang staff. Oo, 120. Inabot ni Billy ang pera. O ayan, kompleto na, sabi ng staff.
Tumango si Billy at umalis. Hindi niya alam kung saan galing ang dagdag na pera. Hindi niya alam na kaninang umaga, may nag-iwan ng eksaktong halaga sa sobre sa mesa ng staff. Walang pangalan, walang note. Sa hallway nakita niya si Nanay Sela na nagwawalis. Nagkatinginan silang sandali. Walang sinabi si Billy. Wala ring sinabi si Nanay Sela. Pero pareho nilang alam. Makalipas ang ilang araw ay may announcement sa klase. May field trip tayo next month, sabi ng teacher. Pero may bayad na 1,000. Nag-ingay ang klase. Excited ang karamihan. Tahimik lamang si Billy. Alam niyang hindi siya makakasama. Pagkatapos ng klase, nagsulat siya sa notebook niya. Listahan ng gastos. Pamasahe, pagkain, bayad sa school. Kahit anong gawin niya, kulang pa rin. Tinupi niya ang papel at inilagay sa bag. Kinagabihan nagtrabaho ulit siya sa palengke. Nagbuhat, naglinis, nag-ayos ng kahon. Umuwi siya ng halos 11:00. Kinabukasan, may envelope na sa loob ng bag niya. Binuksan niya iyon. May lamang 1,000 piso. Nanlaki ang mata niya. Wala ring pangalan. Walang sulat. Tumingin siya sa paligid ng classroom at wala namang kakaiba. Sa labas nakita niya si Nanay Sela na naglilinis ng bintana. Hindi siya lumapit doon. Pero sa loob niya, alam na niya. Sa susunod na araw mas maaga naman siyang pumasok. Dumiretso siya sa likod ng classroom at nalinis ng upuan bago pa dumating si Nanay Sela. Pagdating nito, napansin agad niya. Aba, malinis na, sabi niya. Opo, sagot naman ni Billy. Tumango si Nanay Sela. Maganda yan. Unahin mo lagi ang tama. Opo, hindi mo kailangang magaling agad. Ang importante, hindi ka titigil. Opo, tsaka isa pa, dagdag niya habang inaayos ang mop. Huwag mong isipin na wala kang halaga. Kahit walang pumapansin sa'yo, may silbi ka. Napahinto si Billy. Hindi siya sumagot. Pero tumango siya. Mula noon, mas madalas na siyang manatili pagkatapos ng klase. Hindi para mag-usap, hindi para magpasikat. Gusto lang niya naroon. Nakikita niya kung paano magtrabaho si Nanay Sela. Walang reklamo, walang pagmamadali. Lahat ginagawa ng maayos. Ginagaya niya iyon. Sa klase, mas nagsisikap siya. Sa trabaho, mas tiniis niya. Sa sarili niya, mas matatag siya. Isang hapon, habang naglilinis sila ng hallway, napansin ni Nanay Sela ang notebook ni Billy na nasa gilid ng mesa. Binuksan niya iyon. May sulat sa loob. Hindi na listahan ng gastos. May mga goals na. Makapagtapos ng high school, makakuha ng scholarship, makatulong sa iba balang araw. Napangiti si Nanay Sela. Hindi niya isinara agad ang notebook. Tiningnan niya ulit ang sulat. Tahimik lang siya. Pero ramdam niya ang pagbabago. Hindi malaki. Hindi halata sa iba. Pero nagsimula na. At sa simpleng tulong na walang kapalit, may batang unti-unting bumabangon. Hindi pa niya alam kung saan siya dadalhin ang lahat ng ito. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi na siya nag-iisa. Billy, ikaw to? Nakatayo si Ma'am Perida sa harap ng klase at hawak ang test paper. Nakataas ang kilay niya habang nakatingin sa score na nakasulat sa taas. Opo, ma'am, sagot ni Billy. Perfect ka! Napatingin ang buong klase sa kanya. Sigurado ka bang ikaw ang gumawa nito? Tanong ng isang kaklase sa likod na may halong duda. Hindi naman sumagot si Billy. Nakatingin lang siya sa papel na hawak ng teacher. Halika dito, sabi ni Ma'am Perida. Lumapit si Billy sa harap, inabot sa kanyang test paper. Nakalagay doon 50/50. Malaki ang improvement mo, sabi ng teacher. Iilan lang ang naka-perfect dito. Hindi pa rin siya nagsalita. Tumango lang siya at bumalik sa upuan.
Sa likod, may dalawang estudyante na nagbubulungan. Akala ko ba mahina yan? Baka nangopya. Narinig yon ni Billy, pero hindi siya tumingin. Inilagay niya ang test paper sa loob ng notebook. Maayos na nakatiklop. Pagkatapos ng klase, dumiretso siya sa likod ng classroom. Andun na ang pagkain. Kaning puti, ginisang itlog na may sibuyas, at isang maliit na saging. Umupo siya sa parehong upuan. Hindi niya na kailangang tumingin sa paligid at alam niya na kung sino ang nag-iwan. Makalipas ang ilang segundo, dumating si Nanay Sela. May hawak itong mop, pero hindi siya agad naglinis. Umupo siya sa kabilang dulo ng upuan, walang nagsalita. Kinuha ni Billy ang kutsara. Kumain siya ng dahan-dahan. Si Nanay Sela naman kumain din mula sa sariling baonan. Pareho silang tahimik. Walang sinabing, kain ka pa. Walang salamat. Pero pareho silang komportable. Pagkatapos kumain, si Billy ang unang tumayo. Kinuha niya ang lalagyan at tinugasan sa gripo. Maingat niyang pinunasan at ibinalik sa dati nitong lugar. Hindi na iyon sinabi ni Nanay Sela, pero napansin niya. Kinabukasan, mas maaga pa rin si Billy na dumating sa school. Bago pa dumating si Nanay Sela, nagwalis na siya sa likod ng classroom. Tinanggal niya ang tuyong dahon at inayos ang upuan. Pagdating ni Nanay Sela, nakita niya iyon agad. Ang aga mo sabi niya. Opo, sagot ni Billy. Tiningnan ni Nanay Sela ang paligid. Malinis na. Maganda yan. Kung saan ka madalas, dapat inaalagaan mo, sabi niya. Opo. Hindi na iyon dinagdagan pa ni Nanay Sela. Kinuha niya ang mop at naglinis sa ibang bahagi ng hallway. Sa klase, mas aktibo na si Billy. Hindi siya pala sagot, pero kapag tinatawag siya, handa na siya. Billy, ano ang sagot sa number 3? Tanong ng teacher. 32 po, sagot niya agad. Correct. Hindi na siya nag-aalinlangang sumagot. Pagkatapos ng klase, may group activity. Billy, dito ka sa group namin, sabi ng isang kaklase at nagulat siya. Okay, sagot niya. Habang gumagawa sila ng project, siya ang nag-volunteer na magsulat. Ang linis ng sulat mo sabi ng kasama niya. Tumango lamang si Billy. Hindi niya sinabi kung sino nagturo sa kanya na ayusin ang bawat linya. Bawat sulat, bawat detalye. Sa hapon pumunta siya sa likod ng classroom. May pagkain ulit. Ngayon, may kasamang maliit na papel. Hindi sulat, kundi isang drawing lang ng checkmark. Napangiti si Billy ng konti. Kinuha niya ang pagkain at umupo. Pagdating ni Nanay Sela, hindi niya binanggit ang papel. Pero alam niyang nakita iyon ni Billy. Anong ginawa mo kanina sa klase? Tanong ni Nanay Sela habang nag-aayos ng mop. Sumagot po. Takot ka ba dating sumagot? Opo. Ngayon? Hindi na po masyado. Tumango si Nanay Sela. Maganda yan. Huwag kang matatakot na magkamali. Mas matututo ka kapag sumusubok ka. Opo. Pagkatapos kumain ay tumayo si Billy. Tiningnan niya ang sahig. May maliit na kalat sa gilid. Kinuha niyang walis at nilinis iyon nang hindi na sinasabihan. Napansin naman iyon ni Nanay Sela. Hindi siya nagsalita, pero sa loob niya, alam niyang may nagbabago. Lumipas ang ilang linggo. Pareho pa rin ang routine nila. Tahimik na pagkain, maikling usapan, simpleng aral. Pero si Billy, hindi na tulad ng dati. Mas maayos na ang uniform niya kahit luma pa rin. Mas malinis ang sapatos kahit na may tahi. Mas diretso ang lakad niya. Isang araw, habang naglilinis si Nanay Sela ng CR, may narinig siyang usapan sa labas. Uy, si Billy yan diba? Ang taas ng grade niya ngayon? Oo nga, lagi na siyang top sa quiz. Hindi na siya mukhang kawawa. Napahinto si Nanay Sela sa pagpunas ng salamin.
Hindi niya nakikita si Billy, pero narinig niya ang pangalan nito. Ngumiti siya ng bahagya. Kinabukasan, may recognition sa klase. Top 5 sa math? Billy! Nagpalakpakan ng ilan. Naglakad si Billy papunta sa harap. Tinanggap niya ang maliit na certificate. Hindi siya ngumiti. Pero hindi rin siya yumuko. Pagbalik niya sa upuan, tinignan niya ang papel. Maayos ang pagkakasulat ng pangalan niya. Sa ilalim ay may pirma ng teacher. Pagkatapos ng klase, dumiretso siya sa likod ng classroom. Wala pang pagkain, umupo siya at hinintay. Maya-maya ay dumating si Nanay Sela. May dala siyang maliit na plastic container. Inilapag niya iyon sa upuan. Binuksan ni Belly. May adobong manok. Hindi madalas mangyari yon. Tumingin siya kay Nanay Sela. Hindi siya nagsalita, pero may kakaiba sa tingin niya. Tumango si Nanay Sela. Kain? Kumain naman si Belly. Mas mabagal na ngayon. Parang gusto niyang mas tumagal ang bawat subo. Pagkatapos, inilabas niyang certificate mula sa bag. Inilapag niya iyon sa tabi ng lalagyan. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya tumingin kay Nanay Sela, pero nakita iyon ni Nanay Sela. Kinuha niya ang papel at tiningnan. Maganda, sabi niya. Iyon lang at walang palakpak, walang mahabang speech. Pero sapat na yon para kay Belly. Kinuha niya ulit ang certificate at maingat na binalik sa bag. Pag-alis niya, iniwan niya ang lalagyan ng malinis, maayos at tuyo. Sa ilalim nito may maliit na papel. Binuksan iyon ni Nanay Sela. Walang salita. May drawing ng isang maliit na bahay tulad ng dati. Pero ngayon may isa pang tao sa tabi. Isang babaeng nakatayo sa gilid. Napahawak si Nanay Sela sa papel. Tahimik lang siya, pero alam niya ang ibig sabihin. Hindi mo nagsasabi si Billy ng salamat? Sa bawat kilos niya, sa bawat pagbabago niya, sa bawat pagsisikap niya, iyon na ang sagot. Nanay Sela, pumasok ka nga sa office ngayon din? Napalingon si Nanay Sela mula sa pagwawalis. Nakatayo sa hallway si Sir Galvez. Nakakross ang arms at seryosong mukha. Opo, sir. Sagot niya. Iniwan niya ang walis sa gilid at sumunod. Habang naglalakad, napansin niya ang tahimik ang hallway. May ilang estudyanteng nakatingin sa kanila pero mabilis ding umiwas. Pagpasok niya sa admin office, malamig ang aircon. Nasa loob si Ma'am Rodelia, ang head ng school operations. May hawak itong folder at hindi agad tumingin kay Nanay Sela. Umupo ka, sabi nito. Umupo si Nanay Sela sa gilid ng upuan. Mahigpit ang hawak niya sa laylayan ng uniforme. Alam mo ba kung bakit ka pinatawag? Tanong ni Ma'am Rodelia. Hindi po, sagot niya. Tumingin ito sa kanya. May mga report kami tungkol sa ginagawa mo. Anong report po? Pagbibigay ng pagkain sa estudyante? Pagbabayad ng kung ano-ano? Pakikialam sa personal na problema ng bata. Hindi naman agad sumagot si Nanay Sela. Hindi ka teacher, hindi ka guidance counselor. Janitress ka. Dagdag ni Ma'am Rodelia. Opo, mahina niyang sagot. May limitasyon ng trabaho mo, naiintindihan mo ba yon? Opo. Kung gusto mong tumulong, gawin mo sa labas ng trabaho, hindi sa loob ng school. Dahil kapag nasanay ang mga bata, iisipin nila na responsibilidad natin ang lahat. Tumango si Nanay Sela. May budget cuts ngayon, dagdag ni Sir Galvez. Kahit kami, naghihigpit. Hindi pwedeng may extra pang ginagawang staff na wala sa policy. Pasensya na po, sabi ni Nanay Sela. Warning lang ito, sabi ni Ma'am Rodelia. Pero kapag naulit, mapipilitan kaming gumawa ng aksyon. Opo. Tumayo si Nanay Sela at lumabas ng office. Paglabas niya, parang mas mainit ang hangin sa hallway. Bumalik siya sa walis niya at nagpatuloy sa paglilinis.
Sa kabilang dulo, nakita niya si Billy na nakatayo malapit sa locker. Nakatingin ito sa papel na hawak. Paglapit niya, nakita niyang notice iyon. Final notice. Unpaid balance, 3,750 pesos. Napahigpit ang hawak ni Billy sa papel. Billy! Tawag ni Nanay Sel at napalingon naman ang bata. Mabilis siyang tinago ang papel sa bag. Opo, Nay. Anong hawak mo kanina? Ayun po, wala po. Tiningnan siya ni Nanay Sela. Alam niyang nagsisinungaling si Billy, pero hindi na siya nagtanong. May klase ka pa? Tanong niya. Opo, sige, pumasok ka na. Tumango si Billy at naglakad papasok ng classroom. Hindi na siya lumingon. Sa loob ng klase hindi siya makapag-focus. Nakatingin lang siya sa notebook niya pero wala siyang sinusulat. Billy, ikaw ang susunod, sabi ng teacher. Napatingin siya. Anong sagot sa problem? Hindi siya nakasagot agad. Billy! Pasensya na po, ma'am, sabi niya. May ilang estudyante ang napatingin sa kanya. Okay lang. Next, sabi ng teacher. Pagkatapos ng klase, hindi siya dumiretso sa likod ng classroom. Lumabas siya ng school at naglakad papunta sa palengke. Mas maaga siya ngayon. Ang aga mo sabi ni Aling Osang. Opo, kailangan ko po ng extra. Magkano bang kailangan mo? 3,750. Napatingin si Aling Osang sa kanya. Aba, ang laki naman. Opo, hindi mo naman yan makukuha sa isang linggo lang. Tumango si Billy. Kahit pa onti-onti lang po. O halika, tulungan mo ako dito. Nagtrabaho si Billy hanggang gabi. Nagbuhat, naglinis, nagayos. Halos hindi siya umupo. Pag-uwi niya, pagod na pagod siya. Kinabukasan, pumasok siya sa school na mabagal ang lakad. Sa likod ng classroom may pagkain ulit. Tumingin siya sa paligid. Walang tao. Umupo siya at kumain. Maya-maya, dumating si Naisela. May hawak itong mop. Hindi siya nagsalita. Si Billy rin, tahimik lang. Pagkatapos kumain, inilabas ni Billy ang papel mula sa bag. Inilapag niya iyon sa upuan. Hindi niya sinabi kung ano yon, pero nakita ni Nanay Sela. Kinuha niya ang papel at binasa. Final notice. Mahina niyang sabi, tahimik si Billy. Hanggang kailan ang deadline? Next week po. Magkano? 3,750 po. Tumango si Nanay Sela. May naipon ka na ba? Wala pa po. Hindi na siya nagtanong pa. Kinabukasan, pumunta si Nanay Sela sa maliit na kahon sa ilalim ng kama niya. Binuksan niya iyon. May laman nitong ilang ipon. Mga tig-20, tig-50, at ilang daan. Binilang niya. 1,200, 1,800, 2,300. Kulang pa. Umupo siya sa kama. Tiningnan niya ang natitirang pera. Naaalala niya ang sinabi sa kanya sa office. Warning, limitasyon, at policy. Tumayo siya at kinuha ang wallet. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa accounting office ng school. Magbabayad po ako? Sabi niya. Para kanino? Tanong ng staff. Hindi siya sumagot agad. Kay Billy po? Tiningnan ng staff ang computer. Babayaran mo ba ang buong balance? Inabot ni Nanay Sela ang pera. Partial lang po muna, 2,300. Okay, sige, ilalagay namin sa record. Tinanggap ng staff ang pera. Paglabas si Nanay Sela, huminga siya ng malalim. Hindi pa tapos. Kailangan pa niya ng 1,450. Sa hallway nakita niya si Billy. May hawak itong notebook. Billy, tawag niya. Nay, pumasok ka na, huwag kang mag-absent. Opo. Hindi niya sinabi ang tungkol sa binayad niya. Sa susunod na mga araw, mas naging tahimik si Billy.
Mas maaga siyang umaalis sa school para magtrabaho. Minsan hindi na siya nakakakain ng maayos. Napansin naman iyon ni Nanay Sela. Mas madalas na siyang mag-iwan ng pagkain. Mas maaga niyang nililinis ang likod ng classroom. Isang hapon, habang naglilinis siya, narinig niya ang boses ni Sir Galvez. Sela, napag-usapan na natin to, di ba? Napalingon siya. Sir, may report ulit. Nakita ka na naman na nag-iiwan ng pagkain. Tahimik na si Nanay Sela. Warning na yung kahapon. Ngayon, inuulit mo pa. Pasensya na po, sabi niya. Hindi pwedeng ganito. May rules tayo. Opo. Kung hindi ka susunod, mapipilitan kaming tanggalin ka. Hindi sumagot si Nanay Sela. Tumingin siya sa likod ng classroom. Nandoon si Billy. Nakaupo, kumakain ng iniwan niyang pagkain. Hindi niya iniwas ang tingin. Bumalik siya kay Sir Galvez. Opo, sir, naiintindihan ko po. Siguraduhin mong huli na to. Opo. Pag-alis ni Sir Galvez, tumayo si Nanay Sela at bumalik sa paglilinis. Sa loob niya, alam niyang hindi na iyon ang huli. Kinagabihan, binuksan niya ulit ang kahon ng ipon niya. May natira pang ilang daan. Ngunit kulang pa rin. Tumingin siya sa maliit na kahon sa gilid. May laman nitong lumang singsing. Matagal niya na iyong hindi ginagamit. Hinawakan niya iyon. Tahimik lang siya, pero malinaw sa isip niya ang susunod niyang gagawin. Kinabukasan, pumunta siya sa pawn shop. Magkano po ito? Tanong niya. Tiningnan ng staff ang singsing. 1.5. Pwede po. Tinanggap niya ang pera. Diretso siyang pumunta sa school. Magbabayad po ulit, sabi niya sa accounting. Magkano? 1,450 po. Tinanggap ng staff ang pera. Fully paid na po ang account ni Billy. Tumango si Nanay Sela. Paglabas niya, nakita niya si Billy sa hallway. Hindi niya sinabi. Hindi rin niya ipinakita. Pero sa loob niya, may isang bagay siyang sigurado. Kahit may warning, kahit may risk, kahit mawala pa ang trabaho niya, hindi niya kayang tumigil. Dahil para kay Billy, hindi ito simpleng tulong. Ito ang pagitan ng pagpapatuloy at paghinto. Sela, huling warning na to. Kapag may report ulit, hindi ka na namin mapipigilan. Tahimik lang si Nanay Sela habang nakatayo sa harap ni Ma'am Rodelia. Nakatupi ang kamay niya sa harap. Parang estudyanteng pinapagalitan. Opo, sagot niya. Hindi mo trabaho ang buhay ng estudyante, naiintindihan mo ba? Dagdag nito. Opo, siguraduhin mong huli na. Tumango si Nanay Sela. Wala na siyang sinabi. Lumabas siya ng opisina na mabagal ang lakad. Pagdating sa hallway, dumiretso siya sa walis niya. Kinuha niya iyon at nagsimulang maglinis. Pareho pa rin ang galaw niya. Maingat, hindi nagmamadali. Pero sa loob niya may iniisip na siya. Pag-uwi niya sa maliit na bahay nila ng tiyahin niya, dumiretso siya sa gilid ng kama. Lumuhod siya at hinila ang lumang kahon sa ilalim. Binuksan niya iyon. May ilang lumang papel, lumang retrato at isang maliit na pouch. Kinuha niya ang pouch at dahan-dahang binuksan. Nasa loob ang isang singsing. Ginto, may maliit na bato sa gitna. Hindi yun makantab, pero halatang luma at inalagaan. Hinawakan niya iyon gamit ang dalawang daliri. Sa'yo to. Galing sa nanay mo. Sabi ng tiyahin niya noon. Itago mo. Huwag mong ibenta kahit na anong mangyari. Napaupo si Nanay Zelda sa gilid ng kama. Matagal niyang tinitigan ang singsing. Ito na lang ang natira sa pamilya niya. Wala na ang mga magulang niya. Wala na ring ibang alaala na nahawakan niya. Pero sa isip niya malinaw ang itsura ni Billy habang hawak ang notice ng bayarin. Kahit nabayaran na ang isang parte, alam niyang may susunod pa. May projects,
May requirements, may graduation fee, at hindi matatapos iyon. Huminga siya ng malalim. Isinara niya ang pouch. Kinabukasan hindi siya dumiretso sa school. Pumunta siya sa isang maliit na pawn shop sa kanto. Makitid ang loob. May salamin sa harap at may 2 taong nakapila. Pagdating niya sa counter, inilabas niya ang pouch. Magkano po ito? Tanong niya. Tiningnan ng lalaki ang singsing. Inikot-ikot at sinipat ang bato. Matagal na to. Wika pa ni Aling Sela. Teka lang. Kinuha ng lalaki ang maliit na magnifying glass. Sinuri niya ang singsing. Pwede ko ibigay dito? 2,800? Napahigpit ang hawak ni Nanay Sela sa pouch. Pwede pa po bang taasan? Tanong niya. Iyan ang pinakamataas eh. Luma na rin kasi. Sagot ng lalaki. Tahimik si Nanay Sela. Alam niyang mas mahal pa ang halaga nito sa kanya kesa sa kahit anong presyo. Pero hindi iyon ang kailangan niya yon. Sige po. Sabi niya. Inabot niya ang singsing. Tinanggap ng lalaki at binigyan siya ng pera. 2,800. Kinuha niya yon at nilagay sa maliit na petaka. Paglabas niya ng pawn shop, hindi siya agad naglakad. Nakatayo lang siya sa gilid ng kalsada. May dumaang jeep. May sumigaw na vendor. Pero hindi siya gumalaw. Hinawakan niya ang daliri kung saan dati nakasuot ang singsing. Wala na. Pagdating niya sa school, dumiretso siya sa accounting. Magbabayad po ulit? Sabi niya. Para kanino? Tanong ng staff. Kay Billy po. Magkano po? 2,800? Tinanggap ng staff ang pera. Updated na ulit ang account niya. Sabi nito. Tumungo si Nanay Sela at umalis. Sa hallway nakita niya si Billy na naglalakad papunta sa classroom. Hindi niya na tinawag. Hindi niya sinabi. Sa susunod na mga araw mas naging maingat siya. Hindi na siya laging nagiiwan ng pagkain sa parehong lugar. Minsan sa ilalim ng upuan, minsan sa gilid ng bintana. Pero hindi niya tinigil. Isang hapon, habang naglilinis siya sa CR, may pumasok na staff. Sela, pinapatawag ka ulit sa office. Tumango siya. Pagpasok niya sa office, naroon ulit si Ma'am Rodelia at Sir Galvez. May isa pang lalaki na nakabarong. Umupo ka, sabi ni Ma'am Rodelia. Umupo si Nanay Sela. May report na naman kami, sabi nito, tahimik lang siya. Nakita ka kahapon ng isang teacher na nagbibigay ng pera sa estudyante. Hindi siya sumagot. Totoo ba? Ilang segundo bago siya nagsalita. Opo. Napabuntong hininga si Sir Galvez. Napag-usapan na natin to, sabi niya. Opo. Pero ginawa mo pa rin? Opo. Bakit? Hindi agad sumagot si Nanay Sela. Sir, kailangan po niya. Hindi mo na ba dapat problema yon? Sagot ni Ma'am Rodelia. May sistema naman ng school para dyan. Opo. Pero hindi ka sumunod. Opo. Tahimik ang kwarto. Effective immediately? Sabi ni Ma'am Rodelia. Tatanggalin ka na namin sa trabaho. Walang pagbabago sa mukha ni Nanay Sela. Opo. Sagot niya. Pwede mong kunin ang huling sahod mo sa accounting. Pakipasa na rin ang ID mo. Tumango siya. May gusto ka pa bang sabihin? Tanong ni Sir Galvez. Umiling siya. Wala na po. Tumayo siya at lumabas ang opisina. Sa hallway, pareho pa rin ang itsura ng school. May mga estudyanteng nag-uusap. May tumatawa. May naglalakad na may hawak na pagkain. Dumiretso siya sa locker area ng staff. Kinuha niya ang maliit niyang bag. Inilagay niya ang rosaryo, ang baonan, at ang lumang pouch na wala ng laman. Tinanggal niya ang ID sa leeg niya at inilagay sa mesa. Paglabas niya, nadaanan niya ang likod ng classroom. Nandoon si Billy. Nakaupo, kumakain ng pagkain na iniwan niya kaninang umaga. Huminto siya sandali. Gusto niyang lumapit.
Gusto niyang magsabi ng kahit ano, pero hindi siya gumalaw. Hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit siya mawawala. At ayaw niyang maging dahilan iyon para huminto si Billy. Kaya tumalikod siya. Naglakad siya papunta sa gate. Paglabas niya ng school, hindi siya lumingon. Sa likod niya, nagpapatuloy ang araw. Sa loob ng classroom, si Billy tahimik na kumakain. Hindi niya alam na iyon na ang huling pagkain na iiwan ni Nanay Sela. Pagkatapos kumain, inilagay niya ang lalagyan sa dati nitong lugar. Nag-iwan siya ng maliit na papel. Salamat po. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa likod ng classroom. Walang pagkain. Nag-antay siya. Lumipas ang ilang minuto, wala pa rin. Lumabas siya sa hallway. Walang Nanay Sela na nagwawalis. Walang Nanay Sela sa CR. Walang Nanay Sela sa hagdan. Tumakbo siya papunta sa guard. Kuya, nasan po si Nanay Sela? Tumingin ang guard sa kanya. Wala na siya. Ha? Hindi na siya pumasok. Bakit po? Umiling ang guard. Di ko rin alam eh. Hindi na nagsalita si Billy. Bumalik siya sa likod ng classroom. Umupo siya sa parehong upuan. Tiningnan niya ang mesa. Wala nga. Hinawakan niya ang notebook niya at tahimik lang siya. Hindi siya umiyak. Pero sa unang pagkakataon mula na makilala niya si Nanay Sela, wala na siyang babalikan. Kuya, sigurado ka? Hindi na siya babalik? Nakatayo si Billy sa guardhouse. Hawak ang strap ng bag niya. Pawis ang noon niya kahit hindi mainit ang hangin. Umiling ang guard. Matagal na siyang wala, halos 1 linggo na. Hindi mo lang po siya nagpaalam? Tanong ni Billy. Hindi ko alam eh. Bigla na lang hindi pumasok. Tahimik si Billy. May ginawa ba siya? Dagdag niya. Umiling ulit ang guard. Wala akong alam. Pero may usap-usapan si admin. Anong usapan po? Hindi ko rin sigurado, basta wala na siya dito. Tumango si Billy, kahit hindi niya tanggap. Salamat po, sabi niya. Umalis siya sa guardhouse. Mabagal ang lakad niya papunta sa hallway. Pareho pa rin ang itsura ng school. Malinis ang tahig, maayos ang lockers. May mga estudyanteng nagkukwentuhan. Pero may kulang. Dumiretso siya sa likod ng lumang classroom. Huminto siya sa pinto. Walang pagkain, walang lalagyan, walang baso ng tubig. Umupo siya sa parehong upuan. Hinawakan niya ang mesa. Malinis, pero hindi na tulad ng dati. Parang walang nag-aayos ng maayos. Tumingin siya sa sahig. May ilang tuyong dahon sa gilid. Dati wala iyon. Hinawakan niya ang notebook niya. Babalik pa siya. Mahina niyang sabi sa sarili pero kahit siya, hindi na sigurado. Lumipas ang buong araw. Sa klase, wala siyang narinig. Nakatingin lang siya sa harap, pero wala siyang naiintindihan. Billy, ikaw? Tawag ng teacher. Napatingin siya. Anong sagot mo? Hindi siya nakasagot. Billy? Pasensya na po, sabi niya. Okay lang. Next, sabi ng teacher. Hindi na siya sumagot ulit. Pagkatapos ng klase, hindi siya dumiretso sa palengke. Umupo lang siya sa likod ng classroom. Hanggang sa dumilim, may pumasok na utility staff. Hoy, bakit nandito ka pa rin? Sabi nito. Po? Gulat na wika ni Billy. Umuwi ka na. Sarado na to. Tumayo si Billy, kinuha niya ang bag niya at naglakad palabas. Habang naglalakad siya sa gate, tumingin siya sa paligid. Wala si Nanay Sela. Kinabukasan, mas maaga siyang pumasok. Diretso siya sa likod ng classroom. Wala pa rin. Nagwalis siya ng sahig gamit ang lumang walis na nakasandal sa pader. Hindi iyon maayos tulad ng ginagawa ni Nanay Sela. Pero, ginawa niya pa rin. Pagkatapos ay umupo siya. Wala pa ring pagkain. Wala pa ring tao. Sa hallway may bagong janitress na nagmamop. Hindi niya kilala.
Hindi siya lumapit. Sa klase, tahimik lang ulit siya. Belly, dati ang taas ng score mo ah, sabi ng kaklase niya. Bakit parang bumaba na ngayon? Hindi siya sumagot. Sa hapon, pumunta siya sa accounting. Miss, may tanong po ako, sabi niya. O ano yon? Yung mga binayad ko po, sino po nagbayad ng iba? Tumingin ng staff sa record. May partial payments dito. Opo. Cash lahat walang pangalan. Wala po ba kayong ideya kung sino? Umiling ang staff. Wala. Tumango si Billy. O sige, salamat po. Lumabas siya ng office. Napatigil siya sa hallway. Unti-unti niyang naiintindihan. Yung pera, pagkain, tulong. Lahat ng iyon galing kay Nanay Sela. Napahigpit ang hawak niya sa bag. Bakit hindi niyo po sinabi? Mahinang sabi sa sarili. Walang sumagot. Sa susunod na mga araw, bumalik siya sa routine niya. School, palengke, bahay. Pero may kulang. Sa likod ng classroom, siya na ang naglilinis. Siya nang nag-aayos ng upuan. Minsan, nagdadala siya ng sarili niyang pagkain. Tinapay. Minsan lugaw galing sa karinderya. Umupo siya sa parehong lugar. Mag-isa. Isang hapon, habang kumakain siya ng tinapay, may dumaan na estudyante. Oh, hindi ka na ba pinapakain ng janitress mo? Sabi nito sabay tawa. Napatingin si Billy. Hindi siya sumagot. Wala na siya, diba? Buti nga. Dagdag pa ng isa. Tumayo si Billy. Manahimik ka, sabi niya. Nagulat ang dalawang estudyante. Anong sabi mo? Manahimik ka. Ulit ni Billy na mas matigas na ang boses. Hindi na sumagot ang dalawa. Umalis sila. Hindi siya ganito dati. Pero ngayon, hindi na siya papayag na bastusin ng taong tumulong sa kanya. Kinabukasan, mas maaga siyang dumating. Naglinis siya. Nag-ayos siya. Pagkatapos ay umupo siya at inilabas ang notebook niya. Binuksan niya ang unang pahina. Nandun pa rin ang mga goals niya. Makapagtapos ng high school, makakuha ng scholarship, makatulong sa iba balang araw. Hinawakan niya ang ballpen. Dinagdagan niya. Para kay na Estela. Tumigil siya sandali. Hindi siya umiyak, pero mabigat ang dibdib niya. Hindi niya alam kung nasaan si Nanay Sela. Hindi niya alam kung bakit siya umalis. Pero alam niya ang isang bagay. Hindi siya pwedeng tumigil. Kinagabihan sa palengke, mas nagtrabaho siya. Belly, pahinga ka muna, sabi ni Aling Osang. Okay lang po, sagot niya. Nagbuhat siya ng mas mapipikat. Naglinis siya ng mas matagal. Pag uwi niya, hindi siya agad humiga. Binuksan niya ang notebook niya at nag-aral. Kahit pagod. Kahit inaantok. Kinabukasan sa klase, tinaas niya ang kamay. Ma'am, ako po, sabi niya. Nagulat naman ng teacher. O sige, Billy, sumagot siya. Tama, sabi ng teacher. Unti-unti bumalik ang dating Billy. Mas tahimik, mas matatag, mas determinado. Isang araw habang naglalakad siya sa hallway, napadaan siya sa staff room. Nakabukas ang pinto. Sa loob ay may lumang kahon sa gilid. Napansin niya ang isang maliit na pouch na nakapatong sa mesa. Hindi niya iyon kinuha, pero napatingin siya sandali. Naalala niya ang isang bagay. May mga sakripisyong hindi sinasabi. May mga taong umaalis ng walang paliwanag. Pero hindi ibig sabihin na wala silang iniwan. Sa likod ng classroom, umupo siya ulit. Malinis ang sahig. Maayos ang upuan. Tahimik ang paligid. Ngayon, siya nang gumagawa ng lahat ng iyon. Hindi dahil may nagsabi, kundi dahil may nagturo. Hinawakan niya ang notebook niya. Magpapatuloy ako. Mahina niyang sabi.
At sa araw na yon, hindi na siya naghihintay na may dumating. Siya na mismo ang kumikilos. At doon nagsimula ang pagbabago na hindi na kayang pigilan. Pasensya na, hindi ka namin matanggap. Nakatayo si Billy sa labas ng maliit na opisina. Hawak niya ang envelope na may laman niyang resume. Nakasuot siya ng polo na kupas at sa collar at pantalon na ilang beses nang natahi. Opo, salamat po. Sagot niya at ngumiti lang ang interviewer at isinara ang pinto. Hindi na bago iyon kay Billy. Pangatlong rejection niya na sa araw na yon. Huminga siya ng malalim at tumingin sa paligid. Mainit ang kalsada. May mga taong naglalakad. May mga sasakyan na dumadaan. At may mga estudyanteng naka-uniform na nagkukwentuhan sa gilid. Siya, tahimik lang. Lumakad siya papunta sa susunod na building. Hindi siya pwedeng tumigil. Lumipas ang mga taon. Hindi na high school si Billy. College na siya. Sa umaga, pumapasok siya sa klase. Sa hapon, nagtatrabaho siya sa maliit na printing shop. Sa gabi naman, minsan sa karinderya, minsan sa construction site bilang helper. Billy, pakiabot nga nung semento? Sigaw ng foreman. Opo, sigaw niya. Binuhat niya ang sako. Mabigat. Ramdam niya ang sakit sa balikat pero hindi siya nagreklamo. Pagkatapos ng shift, dumiretso siya sa isang maliit na ilaw sa gilid ng kalsada. Umupo siya sa bangketa at inalabas ang notebook. Nagbasa siya. Kahit pawis, kahit pagod, kahit gutom. Minsan wala siyang kain buong araw. Tubig lang at pandesal. Pero tuloy pa rin. Isang gabi sa loob ng karinderya, naghuhugas siya ng pinggan. Billy, bilisan mo, marami pang order, sabi ng may-ari. Opo. Mas mabilis niyang hinugasan ng plato. Amoy mantika ang kamay niya at basa ang shirt niya. Sa kabilang mesa may grupo ng estudyante na kumakain. Ang hirap ng law school, grabe, sabi ng isa. Pero worth it naman pag naging abogado ka na, sagot naman ng isa. Napahinto si Billy sandali. Abogado. Iyon ang target niya. Hindi niya alam kung paano niya mararating. Pero, iyon ang gusto niya. Nakapagdesisyon siya na magpalit ng kurso. Hindi yun naging madali. Nung nag-apply siya sa scholarship, hindi siya natanggap. Sorry, limited slots lang sabi ng staff. Tumango siya at umalis. Nang sumubok siya sa ibang school, kulang ang requirements niya. Nung naghanap siya ng trabaho na mas mataas ang sweldo, hindi siya pinili. Mas qualified yung iba, sabi ng interviewer. Pero sa bawat pagtanggi, hindi siya huminto. Isang gabi, pagod na pagod siya. Umupo siya sa maliit na kwarto na inuupahan niya. Isang kama, isang lamesa, at isang ilaw na mahina. Binuksan niya ang notebook niya. Nandun pa rin ang sulat niya dati. Makapagtapos ng high school, makakuha ng scholarship, makatulong sa iba balang araw. Para kay Nanay Sela. Hinawakan niya ang papel. Naalala niya ang likod ng classroom. Yung tahimik na pagkain. Yung simpleng aral. Tapusin mo ng maayos. Huwag kang susuko agad. May halaga ka, anak. Ipinikit niya ang mata niya sandali. Hindi ako titigil, sabi niya sa sarili. Sa sumunod na taon, nakapasa siya sa isang state university. Hindi naman libre lahat pero mas kaya. Nagtrabaho pa rin siya habang nag-aaral. Mas mahirap na ngayon ang subjects. Mas mahaba ang oras. Mas mabigat ang pressure. Pero mas malinaw na rin ang direksyon niya. Sa law school, mas lalo siyang nahirapan. Billy, anong sagot? Tanong ng professor. Tumayo siya. Section 1 po. Wrong. Putol ng professor. Sit down. Napaupo siya. May narinig siyang mahinang tawa sa likod. Hindi siya tumingin. Kinagabihan nag-aral siya hanggang madaling araw. Paulit-ulit niyang binasa ang libro. Hanggang sa maintindihan niya. Kinabukasan tinaas niya ulit ang kamay. Sir, pwede po? Tinuro siya ng professor.
Answer? Sumagot siya. Tumahimik ang room. Correct, sabi ng professor. Hindi siya ngumiti, pero alam niya, may nagbago. Lumipas pa ang ilang taon. Nakapasa siya sa bar exam. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumalon. Tahimik lang siya habang hawak ang papel na may pangalan niya. Attorney Billy. Tumingin siya sa pangalan niya. Naalala niya ang batang nakaupo sa likod ng classroom. Yung batang walang baon, batang walang kausap. Isang tao na hindi siya iniwan noon. Hanggang sa siya ang nawala. Attorney Billy, ready na po kayo? Tanong ng assistant niya. Tumango siya. Nakatayo siya ngayon sa loob ng isang malaking conference room. Maayos ang suot niya. Naka-coat, naka-tie. Sa harap niya may mga opisyal ng gobyerno. Today, we will discuss the proposed education reform, sabi ng isa. Tahimik siyang nakikinig. Attorney Billy, ikaw ang magli-lead nito. Dagdag nito, tumango naman siya. Gusto naming ayusin ang support system ng mga estudyante, lalo na ang mga walang kakayahan, sabi ng opisyal. May proposal ka ba? Huminga si Billy ng malalim. Opo, sagot niya. Binuksan niya ang folder. May mga estudyante na hindi nakapasok dahil sa kakulangan sa baon. Sa bayarin at suporta, sabi niya. Tumingin ang lahat sa kanya. Hindi lahat nakikita, pero nandyan sila. Tahimik ang room. Kung may sistema lang para tulungan sila, hindi sila mapipilitang huminto. Anong klaseng sistema? Tanong ng isa. Daily meal support, school supply fund, at direct assistance, sagot niya. Para hindi na nila kailangang maghanap ng tulong sa labas. Hindi niya sinabi kung saan galing ang ideya. Hindi niya sinabi kung sino ang dahilan. Pero sa loob niya, malinaw. Isang janitress, isang simpleng tao. Isang taong hindi nakapagtapos. Pero nagturo sa kanya kung paanong magpatuloy. Pagkatapos ng meeting, naglakad siya palabas ng building. Tahimik ang paligid. Malinis ang sahig. Maayos ang mga tao sa paligid niya. Pero sa isip niya, bumalik siya sa lumang classroom. Sa upuang laging may pagkain. Sa sahig na laging malinis. Sa taong hindi humingi ng kapalit. Huminto siya sa gilid ng kalsada. Tumingin siya sa langit. Nanay, mahina niyang sabi. Hindi niya alam kung nasan siya. Hindi niya alam kung buhay pa ba siya. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi masasayang ang ginawa nito. Dahil ang batang tinulungan niya, hindi tumigil. At ngayon, siya naman ang tutulong sa iba. Sigurado ka bang dito tayo pupunta, sir? Tumigil ang sasakyan sa harap ng malaking gate. Bumaba si Billy. Naka-Amerikana siya. Maayos ang suot at may kasama siyang 2 staff. Oo, sagot niya. Tumingin siya sa harap. San Gabriel Heights Academy. Pareho pa rin ang gate. Pareho pa rin ang kulay ng pader. Pero iba na ang pakiramdam. Dati, estudyante siya dito. Ngayon, bumalik siya bilang opisyal. Mag-start na tayo, sabi niya. Pagpasok nila sa campus na patingin ng ilang estudyante, may mga nagbulungan. May inspection daw. Government ata? Diretso siyang naglakad papunta sa admin office. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Ma'am Rodelia. Mas matanda na ito ngayon, pero siya pa rin ang may hawak ng operations. Good morning, sabi ni Billy. Good morning, kayo po ba si Attorney Billy? Opo. Welcome po, ano bang maitutulong namin? May investigation po tayo tungkol sa welfare ng students and staff, sagot niya. Tumango si Ma'am Rodelia. Sige po, handa naman kami. Umupo si Billy at inilabas niya ang folder. Simulan natin sa records, sabi niya. Sa unang araw, nag-ikot siya sa buong school. Pinuntahan niya ang kantin. Magkano pong pinakamurang pagkain dito? Tanong niya.
Mga 60 pesos po, sagot ng tindera. May libre ba para sa walang baon? Wala po. Tumango si Billy. Pumunta siya sa hallway. May nakita siyang estudyante na nakaupo sa gilid, hawak ang tiyan. Okay ka lang? Tanong niya. Opo, sagot ng bata. Kumain ka na ba? Di pa po. Napahigpit ang hawak ni Billy sa folder. Kinabukasan, nag-meeting siya sa admin. Kailangan natin maglagay ng student meal support, sabi niya. Nagkatinginan ng mga staff. Sir, dagdag gastos po yan, sabi ng isa. Gastos na kailangan, sagot ni Billy. May mga batang hindi nakakakain. Nakita ako mismo. Tahimik ang room. Simula next month, maglalaan ng school ng daily meal fund para sa mga identified students. Dagdag niya. Kasama na rin ang school supply assistance. Sir, sabi ni Ma'am Redelia. Approve na po ito. Putol ni Billy. Tumango ang lahat. Sa sumunod na araw, pinatawag niya mga janitor at utility staff. Kamusta ho kayo? Tanong niya. Nagkatinginan naman ang mga ito. Okay naman po, sagot ng isa. May reklamo ba kayo? Tahimik. Sabihin niyo lang. Walang mawawala sa inyo. Isang matandang janitor nagsalita. Mababa po ang sahod namin, sir. Tapos minsan kami pang sinisisi kapag may problema. Tumango si Billy. May benefits ba kayo? Kaunti lang po. Isinulat niya yon. Simula ngayon, re-review natin ang sahod at benefits ng staff. Sabi niya. Nagulat ang ilan. Sir, totoo po? Tanong ng isa. Opo. Pagkatapos ng meeting, bumalik siya sa admin office. Gusto ko makita ang record sa mga dating empleyado. Sabi niya. Lahat po ba? Tanong ng staff. Opo, lalo na yung mga na-terminate. Naglabas ang staff ng makapal na folder. Inilapag iyon sa mesa. Binuksan ni Billy. Isa-isa niyang binasa ang mga pangalan. May mga dahilan. Absent, violation, misconduct. Hanggang sa nakita niyang pamilyar na pangalan. Sela. Huminto siya at binasa niya ulit. Severina Sela. Napahigpit ang hawak niya sa papel. Pwede bang makita ang full record na to? Tanong niya. Sandali lang po, sagot ng staff. Makalipas ang ilang minuto may dala itong isa pang folder. Inabot kay Billy, binuksan niya. Nasa loob ang report. Violation, unauthorized assistance to students. Repeated warnings ignored. Termination approved. Napahinto siya at binasa niya ang detalye. Observed giving food and financial support to a student multiple times. Seen paying partial school fees. Final violation, direct cash assistance. Napababa ang tingin ni Billy. Hindi siya gumalaw. Sir? Tawag ng staff. Hindi siya sumagot agad. Pwede bang iwan niyo muna ako? Sabi niya. Opo. Lumabas ang staff. Mag-isa si Billy sa office. Tinitigan niya ang papel. Unti-unti nagkabit ang lahat. Pagkain, pera, bayarin na biglang nabayaran. 1,000 sa bag niya. 2,800. Lahat. Galing sa kanya. Hinawakan niya ang gilid ng mesa. Tinanggal siya. Dahil sa akin. Mahina niyang sabi. Umupo siya at hindi siya umiyak agad. Pero mabigat ang tiptip niya. Naaalala niya ang huling araw. Yung walang paliwanag. Yung pagkawala. Akala niya pinili siyang iwan. Hindi pala. Pinili siyang tulungan. Hanggang sa mawalan siya ng trabaho. Napayuko si Billy. Kinabukasan, pinatawag niya si Ma'am Rodelia. Ma'am, gusto kong linawin itong record, sabi niya. Tiningnan nito ang papel. Si Sela? Sabi nito. Opo. Matagal na yan. Bakit ho siya tinanggal? Violation of policy. Ilang beses siyang binalaan. Ano ang violation? Pakikialam sa estudyante. Nagbibigay siya ng pagkain. Ng pera.
Alam niyo ho ba kung sino ang estudyante? Tanong ni Billy. Umiling si Ma'am Rodelia. Hindi na yun importante. Tahimik si Billy. Ako yun, sabi niya. Natigilan si Ma'am Rodelia. Ako ang tinutulungan niya. Dagdag niya. Hindi naman agad nakasagot si Ma'am Rodelia. Hindi ko alam, sabi nito. Oo nga po, wala kayong alam. Tahimik ang room. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako dito, sabi ni Billy. Tumingin siya nagdiretso kay Ma'am Rodelia. Tinanggal niyo siya dahil tinulungan niya ako. Sir, may rules kasi tayo. May rules kayo, pero may tao rin. Putol ni Billy. Tahimik na ulit ang room. Paglabas ni Billy sa office, dumiretso siya sa likod ng lumang classroom. Pareho pa rin ang lugar. Pareho pa rin ang upuan. Umupo siya at hinawakan niya ang mesa. Naaalala pa niya ang lahat. Pagkain, ang tahimik na kasama. Ang simpleng aral. Napapikit siya. Nay, mahina niyang sabi. Ngayon, alam niya na ang katotohanan. Hindi siya iniwan. Ipinaglaban siya. At binayaran iyon ang lahat. Huminga siya ng malalim. Tumayo siya. Kinuha niya ang folder. Ngayong alam niya na ang totoo, babalikan niya iyon. At sisiguraduhin niyang hindi na mauulit ang nangyari kay Nanay Sela at kahit kanino man. Manang, magkano pong isang mangkok? Hindi naman agad sumagot ang matandang babae. Nakatayo siya sa harap ng maliit na kariton. Kumukulo ang kaldero ng lugaw. Umuusok. Amoy luya at bawang ang hangin. 20 lang, iho. Sagot niya na hindi tumitingin. Kinuha naman ni Billy yung isang mangkok at inabot niya ang 20 pesos. Isa lang po? Isa lang, sagot niya naman. Umupo si Billy sa maliit na bangko sa gilid. Pinanood niya ang matanda habang nagsasali ng lugaw para sa ibang customer. Mabagal ang galaw. Medyo nanginginig pa ang kamay. Pero maingat pa rin. Parang dati. Humigop si Billy ng lugaw. Mainit. Simple lang ang lasa pero may kung anong pamilyar. Matagal siyang hindi nagsalita. Nanay, mahina niya ang tawag. Napahinto ang matanda. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Nagtama ang mata nila. Tahimik. Naalala niyo pa po ba ako? Tanong ni Billy. Hindi naman agad sumagot si Nanay Sela. Tinitigan niya ang mukha ng lalaki sa harap niya. Malinis ang suot. Maayos ang tindig. Pero sa mata, parang kilala niya. Billy. Halos bulong niya tumayo si Billy. Opo, Nay. Napatakip si Nanay Sela sa bibig niya. Hindi ko akalain. Hindi niya matapos. Lumapit si Billy. Hindi siya agad yumakap. Pareho silang nakatayo. Ilang hakbang lang ang pagitan. Ang laki mo na, sabi ni Nanay Sela. Matagal na po. Sagot naman ni Billy. Napangiti si Nanay Sela, pero may luha pa rin sa mata niya. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Ako nga rin po, sabi ni Billy. Huminga siya ng malalim. Hinanap ko po kayo. Bakit? Tanong ni Nanay Sela. Tumingin si Billy sa paligid, sa maliit na kariton. Lumang kaldero, isang pangko, isang ilaw na mahina. Ganito siyang nabubuhay ngayon. Para magpasalamat. Sagot niya at umiling naman si Nanay Sela. Hindi naman na kailangan. Kailangan po, sabi ni Billy. Umupo sila sa gilid. Bakit ho kayo umalis noon? Tanong ni Billy. Tahimik si Nanay Sela. Wala lang. Trabaho lang naman yon. Alam ko na po ang totoo. Napatingin si Nanay Sela sa kanya. Yung pagkain, yung pera, yung mga bayarin ko. Kayo po lahat yon. Hindi sumagot si Nanay Sela. Tinanggal kayo dahil sa akin. Dagdag ni Billy. Hindi. Mabilis ang sabi ni Nanay Sela. Desisyon ko yon.
Pero ako ang dahilan. Hindi. Ikaw ang dahilan kung bakit tama ang ginawa ko. Natigilan si Billy. Kung hindi kita tinulungan, mas mali iyon. Dagdag ni Nanay Sela. Tahimik ulit sila. Humigop si Billy ng lugaw. Mainit pa rin. Nay, sabi niya. Oh? Iyong singsing? Napahawak si Nanay Sela sa kamay niya. Paano mo nalaman? Nakita ko po sa record may binenta kayong gamit. Hindi na siya sumagot. Iyon na lang ang tanging alaala niya sa pamilya niya, diba? Tumango si Nanay Sela. Dahan-dahan. Hindi niyo po sinabi. Hindi naman na kailangan. Sagot niya at napayuko si Belly. Ang dami niyo na akong sinakripisyo para sa akin. Hindi ko iniisip na sakripisyo yon. Sabi ni Nanay Sela. Tulong lang. Hindi agad nakasagot si Belly. Pero ako, hindi ba lang ako nakapagpasalamat noon? Tumingin si Nanay Sela sa kanya. Ayun, nandito ka na. Sapat na yon. Umiling si Belly. Hindi pa po sapat. Kinabukasan ay may nagbago. Sa loob ng San Gabriel Heights Academy, may malaking tarpaulin sa stage. Special recognition ceremony. Punong-puno ang gym. Nandoon ang mga estudyante, teachers at staff. Sa gitna ay nakaupo si Nanay Sela. Nakaayos ang suot niya. Simple pa rin pero malinis at maayos. Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Nay, okay lang po kayo? Tanong ni Belly sa tabi niya. Oo, sagot niya pero halatang kinakabahan. Tumayo si Belly at pumunta sa podium. Magandang umaga po sa lahat, sabi niya tahimik ang buong gym. Bumalik ako dito hindi lang para mag-imbestiga, kundi para itama ang isang pagkakamali. Napatingin ang lahat. May isang taong tinanggal sa trabahong to dahil tumulong siya sa isang estudyante. At ang estudyanteng yon ay ako. Nagkagulo ang bulungan sa paligid. Tinutulungan niya ako araw-araw. Pagkain, pera, gabay. Tumingin siya kay Nanay Sela. Hindi niya sinabi sa kahit sino. Napayuko si Nanay Sela. Dahil sa kanya, nakapag-aral ako. Nakapagtapos. Naging abogado. Tahimik ang lahat. Kaya ngayon, ibinabalik ko ang nararapat sa kanya. Tinawag niya. Nanay Sela, pwede po kayong tumayo? Dahan-dahang tumayo si Nanay Sela. Simula ngayon, sabi ni Belly. Ibinabalik ang inyong dignidad bilang empleyado ng paaralang ito. Nagpalakpakan ng lahat. At hindi lang yon. Tinuro niya ang bagong TARP. Ang Student Support Program ng school ay ipapangalan sa inyo. Nanay Sela Program. Mas malakas ang palakpakan. May libreng pagkain para sa mga estudyanteng nangangailangan. May assistance sa school supplies. At para sa mga manggagawa, tumingin siya sa janitors. May dagdag sahod, benefits at proteksyon. May mga napaluha sa audience. Pagkatapos ng event, tahimik ulit ang paligid. Nasa likod sila ng luwang classroom. Pareho pa rin ang lugar. Pareho pa rin ang upuan. Umupo si Nanay Sela. Umupo si Billy sa tabi niya. Ang dami mong ginawa, sabi ni Nanay Sela. Kayo po ang nagturo sa akin, sagot naman ni Billy. Hindi ko akalain na aabot ka dito. Hindi rin po ako, kung wala kayo. Tahimik sila sandali. May hangin na dahan-dahang dumaan. Alam mo, sabi ni Nanay Sela, kahit hindi mo to ginawa, okay na ako. Pero gusto ko po, sagot na Belly. Tumango naman si Nanay Sela. Salamat, Belly. Ngumiti si Belly. Salamat po, Nay. Sa labas ng classroom may mga batang kumakain ng libreng pagkain. May mga janitor na nagtatawanan habang nagpapahinga. May mga estudyanteng nag-aaral sa gilid. Tahimik lang si Belly habang pinapanood iyon. Hindi na siya yung batang nagtatago sa likod. Siya na ngayon ang dahilan
kung bakit may mga batang hindi na kailangang magtago. Sa tabi niya ay si Nanay Sela. Pareho silang nakaupo. Walang mas mataas, walang mas mababa. Pantay. At sa simpleng kabutihang nagsimula sa isang mangkok ng pagkain, may mga buhay na nabago at patuloy pang mababago. Mga kakwento, sa buhay talaga ng tao, may ipabadalang tao ang Panginoon para maging guardian angel natin. Sa kaso ni Billy, pinadala niya si Nanay Sela para gumabay, mag-provide sa kanya at mag-inspire sa kanya sa buhay. Sabi nila blood is thicker than water daw. Pero in this case, hindi nila kailangang maging magkadugo para magkaroon ng genuine na care sa isa't isa. Lalo na from Nanay Sela to Billy. Grabe yung pag-care niya, pag-aruga, at paniniwala niya kay Billy. At tumulong siya ng walang kapalit. I think yun yung pinaka biggest lesson learned ko sa story na to. Ikaw kakwento, ano naman ang napulot mong aral sa ating story today? Comment mo naman dyan sa baba para mabasa ko at para ma-shoutout na rin kita sa susunod nating mga kwento. Sana'y nagustuhan mo ang kwento natin ngayong araw. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pagsama sa akin. Mag-ingat kayo and God bless everyone. Bye!